Hello everyone, it's me Era and welcome sa panibagong episode ng aking buhay. Ngayong umaga ay maaga nga kaming gumayak ng Batang Puyat. Aatan kasi kami ng trick or treat sa SM. Ang kanyang costume nga para sa taong ito ay Little Red Riding Hood. Nakasanayan na din nga ng Batang Puyat na taon-taon ay umaaten sa mga trick or treat kung saan-saan. Kasama nga pala ng Batang Puyat ang kanyang mga pinsan. Ito nga ang unang beses na magti-trick or treat sila sa SM dahil nga ngayon lamang ito libre. Hindi mo na nga kailangan mag-register ay kailangan mo na lang pumunta. Kitang-kita mo nga excitement sa mukha ng mga batang ito. Pagdating nga namin ay sarado pa ang SM at inintay na nga lang namin magbukas para makapasok kami. Heto nga ang mga bata at nagpicture-picture muna. Sa likod nga ng mga batang ito ay ito nga ang mga nanay na sobrang supportive. Dito pa nga lamang sa labas ng SM ay grabe na ang mga taong nag-aabang. Buti na nga lang inagahan namin dahil nga sobrang dami na namang taong nakapila nag-aabang na magbukas ang SM. Hindi nga ako nagkamali sa aking hinala na dadagsain talaga ng tao ang SM. Halos lahat nga ng mga batang makikita mo ay talagang pagandahan ng mga costume. Kitang-kita nga na pati ang mga magulang ay talagang nag-effort din nga. Sakto nga ang 10 AM ay pinayagan na kami makapasok. Natagalan pa nga kami dito dahil nga sobrang dami ng tao. Pagpasok pa nga lang sa pinto ay nagkagulo na dahil nga meron agad namimigay ng candies. Kitang-kita nga ang excitement sa mukha ng mga bata. Sinuot ko nga muna ang kapa ng Bagong Puyat dahil nga ang kanyang costume para sa araw na ito ay si Little Red Riding Hood. Nag-umpisa na nga kaming mag-trick or treat sa iba't ibang store. Pagpasok nga namin sa SM ay sobrang dami naming magkakasama. Bakit ngayon ay kami na lamang mag-ina? Hindi na nga kami makakapagsama-sama dahil nga sobrang dami ng tao. Kita nyo naman dito sa Jollibee nagkagulo na. Napagdesisyonan nga muna naming umakyat sa taas upang doon kami mag-umpisa sa trick or treat dahil walang masyadong tao doon. Tuwang-tuwa nga ako sa inaanak kong ito dahil napaka-pogi. Bali dito nga kami nag-umpisa sa taas sa Miniso. Kitang-kita naman na kukunti pa lamang ang mga bata dahil nga doon nga sila sa entrance nag-umpisa. Dahil nga sobrang sikip at sobrang crowded ay dito nga namin pinili sa taas muna para walang masyadong tao. Ang iniiwasan nga naming mga magulang dito ay ang magkatulakan at magkasakitan ng mga bata. Taon-taon nga para makapag trick or treat ka sa SM ay kailangan mo ng resibo na worth 1,500 or 2,000 pesos para makasali ka at makapag-register. Nagulat na nga lamang kami nung biglang nag-post ang SM sa kanilang page na hindi na kailangan mag-register para makasali sa trick or treat. Kaya nga heto at talaga namang dinagsa ng tao ang SM. Talaga namang pati ang mga tenants at sa mga store ay talagang prepared sila dahil kitang-kita naman na namimigay na agad sila ng candies pagpasok pa lamang ng mga bata. Heto ngang anak ko ay grabe napakahinhin, hindi ka makakadami niyan. Meron din namang mga ilang store na hindi nagbibigay ng candies, kaya ang ginawa namin is sumunod na lang kami kung saan may mga nagtitrick or treat. Kakaumpisa nga lamang namin ay kita mo naman talaga na parang pagod na talaga agad ang Batang Puyat. Hinahayaan ko na nga lamang na siya muna ang mag-trick or treat dahil hindi naman ganoon kasiksikan. Para na rin nga ma-experience na ang ganitong klase ng trick or treat na hindi magulang ang nakikisali. Halos lahat nga ng store sa SM na nagbibigay ng mga candies ay inisa-isa namin. Sabi ko nga sa anak ko kapag binibigyan siya ng candies ay mag-thank you naman siya. Pagpasensyahan nyo na nga ang Batang Puyat dahil medyo mahiyain at talaga namang manang-mana sa kanyang ama na nonchalant din. Paano nga makakarami itong Batang Puyat dahil habang naglalakad pa nga at habang nagtitrick or treat ay kinakain na nga ang mga candies, hindi na nakatiis. Nakakatawa naman talaga ang mga bata sa part na ito dahil nga sobrang gaganda ng mga costume nila. Talagang nag-effort pa nga ang mga magulang. Para nga sa aming mga magulang ay kasayahan na ito ang mabigay ang hilig ng aming mga anak. Kagaya ko na bilang nanay ay sobrang happy ako dahil nga nararanasan ng anak ko ang mga gantong bagay. Alam nyo ba guys, sa mga bata kami ay never namin naranasan ng mag-trick or treat man lang. Dahil nga sa probinsya kami lumaki ay hindi nga uso doon ng trick or treat. Noong mga bata nga kami, tuwing sasapit ang Halloween ay naglalaro lamang kami sa labas gaya ng mga normal namin ginagawa araw-araw. Ang pinaka nagpapa-espesyal nga lamang sa aming Halloween ay ang takutan nga naming mga magkakaibigan at magkakalaro. Bukod nga doon ay hindi namin naranasan manghingi ng mga candy sa bahay-bahay. Kung makikita nyo nga sa likod ko ay grabe nga sobrang dami ng tao. Pagkatapos nga namin mag-trick or treat ay heto nga mga bata at nakita-kita na din ulit. Nakakatuwa nga mga batang ito dahil nga chinecheck nila ang kanilang mga nakuhang candies. Mukhang naubusan na nga agad ng energy ang mga batang ito. Heto nga mga nanay, ikita mo naman talagang mukhang stress na. Grabe nga kitang-kita mo ang saya sa mukha nila dahil nga napagbigyan ng gusto ng kanilang mga junakis. Bilang mga nanay nga ay nakakawala naman talaga ng pagod pag nakita mong nakangiti ang inyong mga anak. Nakakatawa nga itong isa kong kumare dahil napakalakas nga at 2 bata ang dala niya. Tingnan nyo nga itong isa kong kumpara dahil nga mukhang nalugi pa. Napagod na yata. Ito namang asawa niya, ay naku, parang walang nangyari.
Pagkatapos nga lamang ng ilang minuto ay napagdesisyon na naming bumaba at para nga makapag-isip kami kung saan kami kakain. Kahit nga isang oras pa lamang kami nagtitrick or treat ay grabe na nga ang gutom ng mga bata. Napagdesisyon na nga lang namin dito kumain sa McDo. Hindi nga kami kumain sa loob ng SM dahil sobrang dami ng tao. Dahil nga sinikot namin ang buong SM, kitang-kita mo nga ang pagod ng mga nanay na ito. Kahit nga ako ay talaga namang nagutom. Dahil nga pagkagising namin ay gumayak agad kami at hindi na nga kami nakapag-umusal kaya naman heto at gutom na gutom kami. Ito nga batang puyat ay nag-almusal naman sa bahay pero pagdating dito ay talagang nagutom talaga ng bongga dahil nga siguro sa kakauli niya. Kumain nga lamang siya ng kumain hanggat di siya nabubusog. Sobrang thank you din nga pala sa McDonald's na to dahil nga binigyan din sila ng mga balloons. Dahil nga wala ng mga kending nakuha ay balloons na lamang ang binigay nila. Hindi nga lahat ng store sa SM ay nahinga ng mga bata ng candies dahil nga yung iba ay nagkaubusan. Sobrang dami naman talaga ng mga batang umaten ngayon na talagang dinagsa ang buong mall. Nakakatuwa nga dito sa lugar namin dahil nakasanayan na nga na taon-taon ang mga bata ay sinasali sa trick or treat kapag Halloween. Kaya naman itong batang puyat ay nangistorbo sa kanyang lolo daddy at humingi nga ng pera pang bili ng kanyang costume. Sobrang salamat nga sa lolo daddy na napaka-supportive at talagang hindi nagdalawang isip at binigyan agad ang batang puyat. Shoutout nga pala sa lolo daddy, sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming blessings. Nakakatuwa nga itong reaksyon ng pamangkin ko, tingnan mo parang naging superhero. Nung tumating nga ang aming pagkain ay talaga namang wala ng pansinan dahil nga sa sobrang gutom naming lahat. Yung mga kananay nga nakasama natin ay hindi nga natin nakasama sa iisang table dahil nga sobrang sikip. Huwag nyo napansinin niya kumari ko na yan dahil nga gutom na gutom yan at kita mo naman talaga na palakihan ng braso. Pagkatapos nga namin kumain ay agad din naman kaming umuwi dahil nga sobrang pagod na rin ng mga bata. Sobrang nakakatuwa nga lang dahil kahit saglit ng oras lamang ay talagang nag-enjoy ang mga bata. Hanggang dito na lamang nga tayo guys. Maraming salamat. Please like and follow.